Magandang araw. Babasahin ko sa inyo ang kwentong Anting-Anting. Muling isinalaysay ni Christine S. Billen, iginuhit ni Hubert B. Fucio. Makinig na mabuti. Noong unang panahon, may isang binatang hari ng kaduwagan ang naninirahan sa bayan ng X. Kapag may umpukan ng mga kapwa binata, ay laging naroon si Juan. Lagi nilang pinagkakatuwaang kwentuhan ito ng tungkol sa mga duwende, nuno, aswang, kapre at tikbalang. Matapos ang kwentuhan, uuwi si Juan na takot at hindi siya makakatulog. Maaalala niya lahat ang pinagkwentuhan, kaya't magtatalakbong ng kumot buong gabi. Duwag man si Juan, ay matapang naman siyang nanliligaw kay Miling, ang magandang anak na dalaga ng matandang may-ari ng tindahan. May pag-asa ba ako sa iyo, Miling? Tanong minsan ni Juan nang hindi na ito makatiis. Pag-iisipan ko pa. Matabang na sagot ng dalaga. Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Pangungulit ni Juan. Iyong matapang at kaya akong ipagtanggol, sabi ni Miling. May isang mahigpit na karibal si Juan kay Miling, isang binatang kilala sa katapangan sa kanilang lugar. Alam mo ba, Juan, nabalitang may anting-anting si Rodolfo, kaya't napakatapang? Bulong minsan ng isang binata niyang kaibigan. Simula noon, hindi na maalis sa isip ni Juan ang tungkol sa anting-anting ni Rodolfo, lalo pat kapag nakikita niyang giliw na giliw dito si Miling. Hindi mapalagay si Juan. Natatakot siyang tuluyan ng mahulog ang loob ni Miling kay Rodolfo, kaya't hinanap niya sa labas ng bayan ang kubo ni Tandang Selo, ang matalinong matanda na madalas lapitan ng mga tao sa kanilang bayan. Tandang Selo, ako po'y inyong tulungan, ani Juan. Bakit? Ano iyon? Sabi ni Tandang Selo. May nililigawan po ako taga rito sa atin, ngunit may karibal po akong may anting-anting. Totoong mabisa raw po ang anting-anting nito. Ano nga yun? Ibig ko po sanang bigyan ninyo ako ng anting-anting. Parang batang hiling ni Juan. Ipinakita ni Tandang Selo kay Juan ang tampiping pinagtataguan niya ng mga halamang gamot. Wala akong may bibigay na anting-anting sa'yo. Iya'y nakukuha lamang sa pamamagitan ng katapangan. Ngunit kung gaya mong duwag, walang mangyayari sa buhay mo. Payo ni Tandang Selo. Mawawala pong lahat ang takot ko kapag nagkaroon ako ng anting-anting at nang ako hindi aping-api sa aking iniibig. Mabilis na sagot ni Juan. Ganun nga! Ang duwag kailanman ay api-apihan! Sang-ayon ni Tandang Selo. Isang lumang aklat ang kinuha ni Tandang Selo sa tampipi. Bueno, alam ko kung paano makakukuha ng anting-anting. Iyan ay kung handa ka. Sabihin po ninyong lahat sa akin kung ano ang gagawin at makikita ninyo ang tapang ko kung saan naabot. Hindi pa ninyo ako nakikilala. Pagmamayabang ni Juan. Binuksan ni Tandang Selo ang lumang aklat. Bukas, mag-abang ka ng isang libing ng batang patay na may 4 o 5 buwan ang gulang. Sundan mo sa Campo Santo. Tingnan mo at tandaan ang lugar na pagbabaunan nito.
Bilin ni Tandang Selo. Wala na po ba? Nangangatog na sabi ni Juan. Anong wala na? Sa gabi, pagtugtog ng ikawalo ng gabi, ay pumasok ka sa Campo Santo. Nakasara na po marahil. Nanginginig ang tinig ni Juan. Kitin mo ang bakod. Hanapin mo uli ang lugar na pinaglibingan sa bata. Hukayin mo. Buksan mo ang kabaong at kagatin ang kalingkingang daliri ng bata. Huwag mong bibitawan anuman ang mangyari. Utos ni Tandang Selo. Nahimatay si Juan sa utos ni Tandang Selo. Ano, Juan? Magagawa mo ba? Tanong ni Tandang Selo. Nagpasalamat si Juan sa matanda at nagpaalam ng uuwi kahit susuray-suray pa sa takot. Kinabukasan, maghapon siyang nagbantay at nagtanong-tanong sa Campo Santo tungkol sa mga inililibing ng araw na iyon. Hapon na nang masumpungan niya ang kanyang hinihintay. Isang batang may 4 na buwan ang inilibing. Tinandaang mabuti ni Juan ang pinagbaunan sa bata. Noong gabi, kahit takot na takot, ay inisip niya si Miling na gusto niyang mapaibig. Inakyat ni Juan ang bakod ng Campo Santo dahil sarado na ang pintong bakal nito. Isang pala ang kanyang dala. Butil-butil ang pawis ni Juan nang lapitan ang pinagbaunan sa bata. Hinukay niya ang libingan. Nang matagpuan ay binuksan ang kabaong ng bata at kamuntik na naman siyang mahimatay. Huminga ng malalim at malakas na binigkas. Anting-anting! Anting-anting! Hinawakan ni Juan ang matigas na kamay ng bata. Lumitaw ng oras ding iyon ang malalaki at maiitim na taong nakabalot ng balahibo ang katawan. Sinakal nila si Juan at siningahan. Nabitawan ni Juan ang matigas na kamay ng bata. Kumari pa siya ng takbo palabas ng sementeryo. Simula noon, lalo pang dumuwag ang duwag ng si Juan.